Tayo ay nandito sa misara ni tatay at habang tayo naghihintay humibas gawa ng malaki pa yung tubig ay si tatay tayo nanguha ng bigatan tsaka bangkalan ng mga idol. Narito na sa ano natin, ito'y pinupulot-pulot natin sa mga ugat-ugat ng ano, bangka, tangal, nakasingitla doon sila at kita naman yung kanilang mga shell kaya madali silang hanapin. Ang tawag dito sa amin mga idol ay ano, bigatan. Ayan. Isa itong seashell. At ito ay napakadali lang hulihin mga idol. At ito ay kita naman yung pinakang ano niya, shell. Bali may nakita pa ako dito kanina. Idol. Seashell ito siya. Ayan. Bigatan. At ay po, bangkalan pa. Ayan. Bigatan at bangkalan. So itong mga ganitong seashell ay karaniwang nakikita sa tabing ilog na ang hindi siya putik kundi buhangin yung kanilang tinitirahan. Mga idol, bigatan at bangkalan. So habang tayo ay naghihintay na maiga itong sara ni tatay ay tayo mangunguha muna nito. Kung matuyag-tuyag kayong maghahanap ng ganito mga idol, yan, bigatan or bangkalan kung tawagin, meron pa dito. Ay iti madali lang talagang hanapin. Saan pa? Ito pa yung bangkalan. Ayun, sa ano lang talaga, gilid-gilid lang ng mga ugat. Kung kayo malinaw ang mata mga idol ay dalin-dalin nyo ito. Ito, makakaipon kayo ng ganito habang tayo naghihintay kay tatay. Ayun, meron pa dito bigatan, bumpa. Ang dami dito. Nung nakarang nagsara kami ni tatay dito mga idol ay ano, hindi pa ganito karami yung makikita. Talagang siguro ikaunti na yung nangunguha dito kaya medyo dumadami na sila. Yun, bali mga idol, ito yung nahuli nating mga seashell. Ayan, so merong ito palang dagat daw ito sabi ni tatay, bangkalan, hindi ko alam ito yung talipapay o ano ba ito, bigatan, sari-saring seashell yung mga idol ating lulutuin mamaya. Tayo ay nakawin ng mga idol at nalinis na rin natin itong ating mga nahuling seashell, yung ating bangkalan. Ito hindi ko alam kung ano tawag dito. May nahuli din pala tayong paros mga idol nung tayo ay naghihintay ka na kay tatay. Meron tayong bigatan, meron tayong sugpo huli sa sara, tapos ay mga kasag. Atin ang lulutuin dahil ang buhay nitong mga bigatan mga idol ay madalis mas matay. So baka pag hindi pa natin luto ito ngayon, bukas ito mabaho na. Kaya atin ang sisimulang lutuin. Bali nalagyan ko lang ng luya, tapos konting tubig dahil ito ay once na bumuka yung shell ay ito yung magpuproduce ng maraming tubig at alat. Kaya hindi ko na muna nilagyan ng asin. Basta luya lang muna yung nilagay natin. So atin bukusan yung ating kalan at atin ang takpan. I-lower heat lang muna natin ng idol para kahit paano ay hindi matuyo yung tubig muna habang unti-unti sila bumubuka para dumami yung tubig. Bumuka na idol yung mga shell nung ating nilulutong mga seashell So atin ang tatanggalin para magluag dito sa ating kaserola. Itong bigatan mga idol ito mahirap pabukahin. So hintayin natin silang bumuka ng kusa. Patuloy tumubuka na yun. Atin na yan. Tapos yung ating sugpo ay pumula na rin. Kasag. Tanggalan natin ng mga shell at update ko kayo mamaya mga idol. Yun, bali na tanggalan na natin ng shell mga idol, pero hindi natin nasay dahil yung ibang bangkalan ay hindi pa nabuka. So sa mga nagtatanong, ito nga pala yung laman ng bangkalan mga idol. Ayan, itong medyo may pagka-orange na yan. Tapos ito naman yung dun sa bigatan. Ayan, yung maliliit kanina na kulay puti. Ayan, yung shell na to. Ayan, yung bigatan. At kasi rin paros. Yung paros dito kanina natunaw na yata.
Yun. So ito yung paros. Ganito yung laman mga idol ng paros. Yan. At kanina ako'y namitas ng sitaw. Ayan. Mayroon tayong ilalagay na sitaw ng gulay. Tapos dalawang pirasong sili. Lagyan na natin. Tinikman ko ng mga idol ay hindi naman na kailangan na lagyan ng asin. Tsaka kung ano pang rekado. Dahil ayos na yung lasa. Lutuin na natin yung gulay. Tapos yan, ready to go na ito. Pwede na yung ulamin. Yun, shoutout nga pala sa may-ari ng kaserola natin kay mama. Di ba natin na sa uli. Narito pa rin hanggang ngayon sa bahay. Yo. Kalibre na naman tayo sa ulam mga idol. Takpan lang natin ito at pag malambot na yung sitaw ay ari na yan.